yung una, evaluate mo siya sa f of negative 3. So, ibig sabihin, lahat ng variable x mo dito, papalitan mo siya ng negative 3. So, sabi ko nga dati, pag ginawa natin yun, lahat ng variable, try mo muna siya ilagay as negative 3. Parenthesesan mo lagi yung mga variables. Para kung mag-input ka man ng numbers, hindi ka mamamali. Tsaka magta-times. So, ibig sabihin, pag naglagay tayo ng negative 3 sa x natin dito, lagay mo siya dito, tsaka dito. So, ngayon dapat marunong ka ng exponents. Ano ba yung magiging sagot sa negative 3 squared? Nandito na si Brian. Hello. Walang live. Ano magiging sagot dito? So, negative 3 squared mo. Hindi. So, di ba yung negative 3 is negative 3 times negative 3 siya? Kasi naka-squared. So, magiging 9 yun. Tapos, may minus 9 pa siya dito. Over, etong 2 times negative 3 mo, magiging negative 6 plus 1. So, ngayon, yung 9 minus 9 is 0. Tapos, eto, magiging negative 5. So, kung 0 yung numerator mo, ibig sabihin, 0 na yung sagot. Kahit anong number neto sa denominator mo, except sa 0, kung 0 yung numerator mo, 0 sagot na. From the beginning, negative 0. Ang galing talaga ng engineer. Pwede yan. Next tayo. Hindi na bumukas yung cellphone ko. Ayun. Paano naman i-graph? Di rational yan, di ba? Hindi mag-ano ka yan. Rational. Wala, hindi ganun yung topic natin eh. Evaluate lang. Later na. So, yung letter B naman, meron tayong f of 1/2. So, same process. Ibig sabihin, lahat ng variable mo dito sa given, papalitan mo siya ng 1/2. So, dapat marunong ka mag-fraction, mag-integers, tsaka exponent. So, aaralin mo dito, if ever na nahihirapan sa mga ingay naman nito. Psst. Psst. May trigger yan. So, ibig sabihin, pag nahihirapan ka sa ganito, aralin mo dito yung integers, fraction, mga basic math, mga basic math natin dito. Pang exponents. Pero madali lang yun. Anyways, pag tinuro ko na yung dito, maiintindihan mo na rin yun eh. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng f of 1/2. So, sabi ko nga, lahat ng variables, lagay mo muna siya as parentheses. Yan. So, tsaka may lalagay yung 1/2. So, 1/2, then simplify mo na. So, yung 1/2 squared, ito naman is, multiply mo yung, or i-squared mo yung numerator mo tsaka denominator. Parang ganito mo siya gagawin. Magkakaroon ka ng 1 squared over 2 squared. So, ngayon kung meron kang 1 squared, magiging 1 yun. Kasi 1 times 1 lang naman yun, di ba? Over, itong 2 squared, magiging 4. Then, minus 9. So, that marunong ka mag-fraction. Ito naman na 2 times 1/2. I-over 1 mo lang to para pare sila fraction. Then, pwede ka na mag-cancel. Numerator, denominator. So, pag dinivide mo tong 2 tsaka to, magiging 1 yan. So, yung 1 times 1, magiging 1 pa rin. Then, plus 1, lagay mo yan. So, ngayon sa fraction, that marunong ka nga, sabi ko. So, dissimilar fraction sila. Para hindi ka mahirapan, pag dissimilar yung fraction mo, kunin mo yung denominator. Then, ito, gawin mo rin denominator para hindi ka mahirapan. So, kunin mo LCD nila, which is 4 lang naman. Yung LCD, pag ini-skip count lang naman yung mga numbers or yung denominators mo. Then, yung unang number na tatamaan nila, is yun yung magiging LCD mo. Then, ito, di-divide mo lang to dito muna. Then, pag na-divide mo na siya, tsaka mo siya i-multiply sa numerator. Or mas madali, kung parehas lang to, yung numerator na yung sagot. Kasi 4 divide 4 is 1, times yung 1, magiging 1 ulit.
Pag parehas, yung numerator sagot na yun. Pero ito naman, kapag whole number, multiply mo siya directly. Kasi pag dinivide mo to sa 1, magiging 4 pa rin siya. Then pag tinimes mo naman siya sa 9, magiging 36. And remember, meron tayong minus dito. Kakopy mo yung 36. So ngayon, ano bang sagot kapag meron kang 1 minus 36? Ang sagot dito, integers naman to eh. Ha? So meron kang 1 minus 36, magkakaroon ka ng ano, share, ay send mo sa ano, sa page. Dito may send ah. Titignan ko para mas maayos. So meron tayong 1 minus 36 integers, magkakaroon tayo ng, di ba, negative 35 over 4. So ito magiging negative 35 over 4. Pero meron pa tayong 1 plus 1 dito, which is magiging 2. So ngayon kapag ganito naman yung format ng fractions mo, magdi-divide ka. Gawin mo sila parehas fraction, then tsaka mo sila i-cross multiply. Basta yung numerator, multiply mo yun sa denominator ng denominator mo. So magkakaroon ka ng negative 35. Then ito, multiply mo naman dito. Magkakaroon ka ng 8. Ibig sabihin yung sagot mo is negative 35 over 8. Or kung gusto mo siya gawing gawing improper fraction, pwede naman. Like, ilang 8 makukuha mo sa 35? So, 8, 16, 24, 32, bali 4. Ilan pa yung patitira kung meron kang 32 sa 35? So, magkakaroon ka pa ng 3, diba? Over 8. So, ito yung magiging mixed fraction mo. Basta ganun siya ginagawa. If ever na hindi mo naiintindihan yung fraction, meron tayo niyan dito, Jerby. Integers, meron din dito. Decimals, meron na rin. Search mo lang.